Magandang umaga, Grade 4! Ngayon, bago tayo magsimula sa aralin na ating tatalakayin, samahan niyo muna ako at maglaro tayo. Handa ka na ba? Tara na! Ang larong ito ay tinatawag na apat na larawan, isang salita, kung saan mayroong apat na larawang magkakaugnay at inyong aalamin ang isang salitang tinutukoy nito. Gawing gabay ang mga bilang ng letra sa ibaba. Kaya simulan na natin. Handa ka na ba? Ano ang ipinakikita ng apat na larawang inyong nakikita? Ito ay may tatlong letra. Magaling! Ang sagot ay Ama. Dumako na tayo sa susunod. Ito naman ay may 7 letra. Ano ang tinutukoy ng apat na larawan? Tama! Ang sagot ay daigdig. Dumako na tayo sa susunod. Mukhang kilalang-kilala niyo siya. Ito ay may 9 na letra. Sino ang ipinakikita ng apat na larawan? Mahusay! Ang sagot ay Jose Rizal. Ang susunod ay mayroong 5 letra. Ano naman ang ipinakikita ng apat na larawang ito? Tama! Ang sagot ay aklat. Ano naman ang ipinakikita ng sumunod na larawan? Mukhang alam na alam niyo ang sagot. Magaling! Ang sagot ay Pasko. Kamusta naman ang larawang ito na mayroon ding 5 letra? Ano ang ipinakikita ng apat na larawang inyong nakikita? Mahusay! Ang sagot ay tigre. At ang panghuli ay mayroon naman itong 7 letra. Ano ang ipinakikita ng apat na larawan? Mahusay, Grade 4. Ang sagot ay planeta. Mula sa gawain na inyong isinagawa, ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Narito pa ang ilang halimbawa ng ngalan ng tao. Ang una ay ama, kaibigan, bayani, mag-aaral, pangulo, Binibining Lexie, Rodrigo Duterte. Dumako naman tayo sa mga halimbawa ng ngalan ng bagay. Pahayagan o mas kilala natin sa tawag na dyaryo. Sapatos, salamin, gusali, panulat, telebisyon, alkansya, liryo o bulaklak, at panghuli ay kwaderno. Naman ay dumako tayo sa ngalan ng hayop. Ang una ay elepante, usa, kabayo, ahas, tigre, kalabaw, kuneho, unggoy, kambing. At alam ko, marami pa kayong halimbawa ng ngalan ng hayop na naiisip. Naman ay dadako na tayo sa ngalan ng lugar. Narito ang mga halimbawa. Japan, paaralan, palasyo,
ospital, simbahan, parke, Crescent Academy, at pamilihan o tinatawag din nating palengke. Dumako naman tayo sa mga halimbawa ng ngalan ng pangyayari. Una ay pista. Sunod ay Pasko, kaarawan, araw ng mga puso, bagong taon, at ang panghuli ay araw ng mga bayani. Ilan lamang yan sa mga ngalan ng pangyayari. Kaya ngayon, halina't samahan niyo akong balikan ang mga larawan na inyong hinulaan kanina. At sabay-sabay nating tukuyin kung ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Handa na ba kayo grade 4? Narito ang unang larawan. Ang larawang ito ay ama. Ito ay ngalan ng tao. Magaling grade 4? Dumako naman tayo sa susunod. Daigdig. Ito ay ngalan ng lugar. Mahusay! Narito naman na ang sumunod na larawan. Larawan ito ng bangko. Ito ay isang lugar. Kamusta naman ang susunod na larawan? Ito ay larawan ni Jose Rizal. Ito ay ngalan ng tao. Sunod naman ay larawan ng aklat. Ito ay ngalan ng bagay. Ang larawang ito ay inyong paboritong okasyon. Ito ay larawan ng Pasko. Ang Pasko ay isang ngalan ng pangyayari. At ang panghuling larawan ay larawan ng planeta. Ang planeta ay isang ngalan ng lugar. Ngunit kung papansinin niyo grade 4, ano ang pinagkapareho ng daigdig at planeta? Magaling! Pareho itong ngalan ng lugar. Ngunit kung papansinin niyo din grade 4, mayroon silang pinagkaiba. Simulan natin sa larawan ng daigdig. Kung inyo itong papansinin, ang daigdig ay nagsisimula sa malaking titik. Gayon din, ito ay mas espesipiko o tiyak. Kaya ang pangalang daigdig ay isang halimbawa ng pangalang pantangi. Dahil ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa mas espesipiko o tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. At lagi niyong tatandaan, ito ay nagsisimula sa malaking titik. Dumako naman tayo sa planeta. Ano ang inyong napapansin? Ito ay nagsisimula sa maliit na titik. Gayon din, ang pangalang planeta ay pangkalahatan o karaniwang ngalan. Kaya ang uri ng pangalang ito ay tinatawag na pambalana. Muli, ang pangalang pambalana ay tumutukoy sa pangkalahatan o karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Nagsisimula rin ito sa maliit na titik. Kaya, narito ang ilang halimbawa ng pangalang pantangi at pambalana. Muli, ang pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At kung inyo itong mapapansin, nagsisimula ito sa malaking titik, habang ang pangalang pambala naman ay tumutukoy sa pangkalahatan o pangkaraniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. At isinusulat ito sa maliit na titik. Halimbawa, Hyundai. Ang pangalang pambalanan nito ay sasakyan. Ang sumunod naman ay Mirasol. Ang Mirasol ay tinatawag natin sa Ingles na sunflower. Ito ay isang bulaklak. Ang sumunod naman ay Safeguard. Ang pangalang pambalanan ng Safeguard ay sabon.
Ang sumunod naman ay Jackson's. Ito ay isang ospital. Narito pa ang ilang mga halimbawa. Agham o tinatawag natin sa Ingles na science. Ang pangalang pambalanan nito ay asignatura. Ang sumunod ay Jose Rizal. Ano ang pangalang pambalanan ng Jose Rizal? Bayani. Sumunod ay kahel. Ano ang pangalang pambalanan ng kahel? Ito ay isang uri ng kulay. Ang huli ay Enero. Ito ay buwan. Maliwanag ba, grade 4? Ngayon naman, grade 4, samahan niyo akong bisitahin ang daigdig. Ano kaya ang makikita natin sa daigdig? Tara, punta na tayo sa daigdig. Sa daigdig, makakakita tayo ng mga bahay, mga saksakyan, mga puno, mga tao, at mga gusali. At ang lahat ng nakita natin sa daigdig ay tinatawag na tahas. Ano ang tahas? Ang tahas ay tumutukoy sa pangalan na nakikita at nahahawakan. Ito ay isang uri ng pangalang pambalana. Muli, ang pangalang tahas ay nakikita at nahahawakan. Pero ano na ang nangyari sa daigdig? Oo, gaya ng makikita ninyo sa larawan, ito ay unti-unti nang nasisira at nawawala. At ano naman ang nararamdaman mo? Oo, ikaw ay nalulungkot, naiinis, at nagagalit. Ako rin. At alam mo ba na ang lahat ng ating nararamdaman ay isang uri ng pangalang pambalana? Oo, ang lahat ng naramdaman natin na makita natin ang daigdig na nasisira ay isang uri ng pangalang pambalana. Ito ay tinatawag na basal. Dahil ang basal ay tumutukoy sa pangalan na hindi nakikita, hindi nahahawakan, ngunit nararamdaman. Kaya upang masagip pa natin ang ating daigdig, ang ating tirahan, ano ang kailangan natin gawin grade 4? Kinakailangan natin ng pagkakaisa. At ano ang una mong naiisip kapag binabanggit ang salitang pagkakaisa? Magaling! Ang una nating naiisip ay pamilya. Ang pamilya ay isang uri din ng pangalang pambalana. Ito ay tinatawag na lansakan. Ano nga ba ang lansakan? Ang lansakan ay tumutukoy sa pangalan na nagsasaad ng kaisahan, pangkat o grupo. Narito pa ang ilang halimbawa bukod sa pamilya. Batalyon ng sundalo. Ang halimbawa pa nito ay barkada, buwig ng saging, at koponan. Kaya muli, bago tayo magtapos, ano ang tatlong uri ng pangalang pambalana? Ang una ay tahas. Ito ay uri ng pangalang pambalana na nakikita at nahahawakan. Ang ikalawa naman ay pangalang pambalanang basal. Ito ay mga pangalan na hindi nakikita, hindi nahahawakan, ngunit nararamdaman. At ang pangatlo at panghuli ay lansakan. Ito ay tumutukoy sa grupo o pangkat o kalipunan ng pangalan.